Good day! Nagbabalik kami. Wait, ako ka tumawa. Nagbabalik kami para mag-podcast uli after a long time. Oh, last year yata, no? Yeah. Last year? Parang after 1 year. Ngayon Hindi naman, parang 1 year. Ay, oh my God! Dahil sa mga ganap-ganap sa buhay, di ba, mga personal ganaps, hindi muna kami nakapag-podcast. Pero ngayon, sobrang excited kami na magchikahan ulit tungkol sa mga favorite naming palabas or mga upcoming dramas na inaabangan namin. Welcome to ang Madramang Podcast! Ako si Mido Parasol. And I'm Jangdi. At ngayon, ano nga ba pag-uusapan natin, Jangdi? Bakit tayo napabalik sa pagpo-podcast? Ano nga ba? Charot. Ano lang. Magkakaroon kasi ng spin-off yung favorite drama natin na Hospital Playlist. Pero, ang pangalan nung drama na spin-off nila ay, ang haba. Pa-explain natin. Sabi dito, Wise Resident Life. Okay? So, yun na lang yung babanggitin natin sa buong podcast as title ng spin-off. Okay? So, sa podcast na to, medyo chill lang kami kasi sa totoo lang, magkasama kami ngayon kumpara sa mga dati nating podcast na magkahiwalay tayo lagi. Ngayon magkasama tayo, kakain-kain lang kami. So, kung may marinig kayong nguya-nguya or kung ano man, ignore nyo na. Chill lang kami. Chill lang kami ngayon dito. At mag-uusap tungkol sa Wise Resident Life. So, Jangdi, ano ba yung Wise Resident Life? Ayan. So, based kay Wikipedia, Wise Resident Life is an upcoming South Korean television series starring Go Yoon-jung, Shin Si-ah, Han Ye-ji, Kang Yoo-seok, and Jung Joo-won. Spin-off nga siya ng 2020-2021 series Hospital Playlist, and it depicts the life and friendship of university hospital professors and doctors. Schedule niya daw na ma-release will be on first half of 2024. So, pag first half, mga May ba yun? Or baka March din, tulad ng Hospital Playlist. Okay, so spin-off siya. Nakakatawa kasi. Nakakatawa kasi. Dapat, parang prequel to. Oo, yun ang sabi-sabi nung una, di ba? Parang dapat prequel siya ng Hospital Playlist. Tapos, ang chika-chika pa noon, may mga batang version or parang new version, ng younger version ni na Songhwa, nila Ik-jun. So, parang nagkaroon ng mixed reactions. Kasi may ibang excited, may iba rin napataas yung kilay kasi bakit kailangan pang ibang characters? Oo, parang may iba yung visuals. Meron na nga noong past, di ba, sa flashback. Bakit kailangan ba? So ngayon, parang nung nirelease yung news na to, nung confirmed na, nakahinga ng maluwag yung mga fans ng Hospital Playlist kasi, uy, sige, spin-off siya, hindi magkakaroon ng bagong 99Z sa K-Drama Land. Okay, so, ito na, nung unang news, casting news, di ba? Sino una nun? Si Go Yoon-jung, di ba? Oo, si Go Yoon-jung. Kasabay din nun sa pag-release ng parang patikim na magiging spin-off nga siya tungkol sa OB-GYN department lang. Isang department lang yung i-highlight nila dito. Yun nga, sinasabi ko na rin yun sa synopsis. Ano reaction mo doon, Jangdi? Na isa lang? Di ko rin, medyo, hindi naman ako na-shock, pero, parang, paano kaya nila i-handle yun? Kasi, di ba, sa Hospital Playlist, iba't ibang department, di ba? May neuro, may pedia, pedia surge, tapos, ano pa ba? Meron OB. Pero ito talagang, isa lang, OB. Pero, ang mas naalala ko doon, nung sinabi yung OB, hindi ako naging concerned kung paano talaga eh. Inaantay ko yung gom-gom ko po, yung cameo nila. Yun talaga yung yun talaga yung nagpasabik. Siguro naman lahat ng HP, yun talaga yung una kong naisip na, uy, magka-cameo dito yung gom-gom namin. Ako naman, nung naisip ko, hindi naman ako sobrang attached sa OB-GYN department dun sa original HP. Pero, ewan ko, medyo nanibago ako na parang, uy, ba't isang department lang yung gusto nilang ipag-focusan? Parang ano ba ito magiging Dr. Romantic, kind of, na lang siya, drama na, ewan ko, di ba, mas malawak kasi yung sakop ng HP dati, di ba? Oo, mas malawak. So, parang, bakit kaya OB-GYN lang ngayon yung gusto nila i-focus? Samantalang nung sa original HP, marami na namang stories na nakwento tungkol dun sa department na yun. So, ano pa yung pwede nilang ipakita this time? Yun yung una kong naisip na, sige nga, kung magpapaiyak ulit kayo,
ano naman yung bago nyong ikukwento sa amin. At saka ang tanong, bakit OB? Sa lahat naman ng department na napili din nila, bakit OB? At saka huwag natin kalimutan, ang writer and PD nito, hindi Shin Lee. Diba? Oo. Creator, ano ba? Ayun nga. Ano ba kayo na creators, producers, mga ganon? So, parang, sila pa rin yung parang pinaka nag-isip ng concept. Parang okay. created by Shin Won-ho and Lee Woo-jung. Pero, sabi dito, written siya by junior writer, parang assistant writer din ng Reply series dati. Sa kanya ipinasa yung responsibility. At iba rin yung director. Okay. Diba? So, yun yung isa sa aabangan natin kasi Shin Lee, kabisado na halos natin yung style nila. Diba? So, parang paano ngayon tatakbo yung spin-off pag iba yung ha-handle ng script at ng directing. So, yun na. Pag-usapan na natin yung cast. Simulan natin kay Go Yeon-jung na sobrang sikat. Ito sa si Jang, hindi masyado nanonood ng mga Go Yeon-jung dramas, pero alam mo yung for sure nakikita mo siya sa timeline mo lagi yung faces. Alam mo yung makikita mo yung face, yung familiar ka sa face siguro, pero yung pangalan hindi. Recent niya is Moving, diba? So sikat si Moving. So hit na naman, hit after Alchemy of Souls. Actually nasa law school din siya. Talaga? So ang daming sumubaybay sa kanya na parang di nakaano na din si doon, kung sa law school, di ba na doon si Son Bora, si Rue Yang. At saka si Son Bin, di ba, kasama? Ay, hindi pala. Son Bin. Hindi, wala. Never mind. Iba yun ang iisip kong drama. Di Son Bin ba iniisip mo? Hindi. Mamaya ko sabihin. Pero si Song Bora, si Rue Yang doon. So, yun. Galing siya doon. Tapos, bukod kay Go Yeon-jung, yung ibang mga cast na in-announce ay hindi na po namin kilala. Siguro, familiar kami sa mga dramas nila. Naririnig na namin or napadaan na sa timeline namin before. Pero hindi namin talaga napanood. So, yun yung nagpapa-excite sa amin. Kasi, bago. Yes, edge din yun ng Shin Lee, diba? Pag may rookies. Ayun nga, ito na naman sila sa rookies. Kasi, yung last na ginawa na Shindy, hindi rookies yung mga yan. Diba? Diyos ko, malalaking pangalan. So, ito, parang they're back sa mga rookies, no? Napansin mo? Oo nga. So, pumasok sa isip namin nung nakita namin, uy, may mga bago na namang sisikat. Ready na ba sila? Parang ganun yung dating. So, na-excite kami para kina Shin Si-ah, Han Ye-ji, Kang Yoo-sok, and Jung Joon-won. Na, in fairness naman, ang cute din. Diba? Ang gaganda na ng mga visuals. Excited kami paano sila acting. Yun yung secret dito parang paano nila ipapakita yung puso nila. Okay. Diba? Tama. Tapos, ayun, dagdag ko pa pala sa synopsis, no? Ano pala to? Sa Jongno branch, branch of Yulje Medical Center. So, ito yung, di ko alam kung nabanggit tong Jongno branch. Ito ba yung kay ano? Alam. Kay sino ba yung resident ni Song? Si Chi-hong? Oo. Doon ba siya? Sabi mo yan sa akin, pero hindi ko matandaan kung may ganyan. Ang alam ko, Seok-sho. Oo, yun nga. Hindi ko alam kung nasabi. Di ba kasi may tinanong si Nag-watch ka ng season 2, di ba? Baka may nabanggit na naman kay Chi-hong doon. Hindi ko nga naalala. Kasi ang tagal na rin ako nakapag-rewatch Pero, hindi ko alam kung saan branch si Chi-hong na ilipat. Yung sinabi ni Songwa pa nga noon na siya yung nagsabi kay na, sige, dito ka na lang sa branch na to. Yung kay Chi-hong, yun earlier episode, diba? Doon ang aabangan natin kung may relate din sa mga taga-Yulje. Oo. Pero Yulje rin nga pala yun. Kaya nga okay. Pero ibang branch. So, ang daming branch pala na Yulje. Yun ang exciting doon. So, ibig sabihin, nag-open ng possibility na kung may gantong spin-off, baka may iba na namang ipakitang pero tanong ko lang, Seok-cho, branch din na Yulje. Ayun ang hindi ko maintindihan, no? O, di ba natapos na? Oo, yata. Diba? Tingnan mo, mga fake fan po ko talaga kami ng hospital playlist. Hindi kasi nakalimutan. Sorry. Kasi naman hindi mag-season 3 ka na para ma-refresh ako. Yan ang aabangan natin kung anong connect-connect niyan. Pero, ito interesting kasi meron silang cast na seniors doctor siguro siya, ganyan. Si Lee Bong-ryeo na itong actress na to very pag napapanood mo siya sa mga drama parang very warm
warm talaga yung dating niya. Na parang siyang totoong tao din talaga. Exciting. Tapos, ang ano dito, Nasa Reply nasa Reply 1994 siya. Nakaibigan ni Najong before. So, parang, ano ba to? Kakatrabaho niya ulit yung Shinri. Tapos, ibang character na naman yung ipapakita niya. Kasi parang last time, kwento ko nga ito kay Janky, nasa hometown cha-cha-cha siya. Okay. Tapos mom yung role niya dito dun sa dating project. So ngayon, interesting paano siya act as a doctor, diba? So parang, uy. And ito ang tanong dyan. Meron ba magre-recur na cast? Yung kasi diba, naalala mo sa Reply 1997, 1994, pag Shinli, first kasi ito ng hospital, pero meron silang, hindi napapalitan yung parents, diba? Naalala mo? Hindi napapalitan yung parents. Okay. Pero kasi sa hospital playlist, parang... Kasi first pa lang to At saka 2 seasons, magkaduktong talaga siya. Siyempre, wala. Ito kaya. Parang kahapon ko na yata naisip ko basta before tayo parang sa ako, meron kaya silang magiging cast na parang ganon dito or wala? And kung ikaw, gusto mo, ayaw mo? Kasi tatak ng Reply yun Kaya diba? So parang for HP siguro gawin nila parang bagong mga tao rin talaga na in connection sa universe ng totoong HP. So saka iba naman yung writer So possible ayun pala sabi dito, diba si Lee Byung-ryun ay professor mismo sa department na yon. Okay? So aabangan natin yon. So, synopsis na talakay na natin, yung cast, medyo, wala pa tayo masyadong judgment, no? Kasi abangan pa natin paano ang sila. Ang hirap kasi kung magbibigay na tayo ng love line or, hindi naman, yung parang mag-ship na tayo, parang hirap. Ito naman, baka mamaya may hulaan na naman tayo sa mga love line dito. Shinli, tama na muna. Hindi natin alam. Well, interesting naman, yung parang clueless tayo, di ba? Kung sino ang magkaka-developan or parang sinong makikita natin ng chemistry. Pero, darating tayo dyan, makikita din natin yan, yung rehistro nila sa camera. No? Excited na ako. Excited na ako para sa mga K-drama fans, di ba? Na magre-react na naman dito pag may teaser na. Oo, saka sana sumikat din sila after. Ay, sure yan. Naku po, yan pa. Magic talaga ang Shinli. Pero, sabi dito, nag-start na sila, nag-pre-prod na sila nung May this year. Ano nga ba pag sinabing pre-prod? Parang yun na, nagpe-prepare na ng script, nag-casting na. So, almost, ready na for shoot. Alam ko, parang nag-shoot na nga ata sila. Kasi kung first week di ba? Wow. Para ako nag-goosebumps na kasi malapit. So, excited talaga to sa Hindi, kasi gusto ko. Ang daming kasi abangan next year, maliban dyan. O, sabi dito, filming has started na noong October 2020, last month. Oh my God. Pero wala pa silang nire-release na, mga bagong cast, Yung pala. Apat pa lang. So, yun, inaabangan din natin Bakit? kung may bago pa silang i-add ng mga cast. Kung may magka-cameo ba, kung lalabas ba si Parang ang mysterious na An Eun-jin. Ako na sobrang sikat ngayon. Tuloy-tuloy ang mga projects. Sobrang hit na hit lahat. Sana. Pero pag nagbalik siya as Minha, siya pa rin yun. Kumbaga parang walang nagbago. Siya pa rin yung Minha na mahal natin. And OB na naman siguro siya, Certified OB. Ay, may diba? progress din. Kasi, last year nga na residency ni Minha nun, diba? Sa season 2. Parang last year niya. Na kasi naiwanan siya ni nila, unang naging board certified, sila Jaehaek, sila Jang Gyo-eul, diba? Kaya siya, tapos natira na residente talaga si Mina, kaya siya yung senior resident. Siya nag-aasikaso ngayon ng intern. Diba? Yung kambal, inaasikaso niya kasi siya natirang So, pagdating pa dito, professor, hindi naman professor, pero na siya, fellow pediatric. Kasi nga, pediatric OB. Kasi nga board certified na, di ba? Parang ganun. By upgrade. Tapos may update pa sa relationship nila ng ayun! Oh my God! Kanyang boyfriend. So, aabangan natin lahat yan. So, oh my God. Synopsis and cast na pagdaanan na natin. Doon na tayo sa expectations. Nako, dito na talaga tayo maraming masasabi. May expectation ba tayo dito? Ako, ano ba? Kasi, sa synopsis kasi, di ba, siya about sa friendship nung mga cast, nung professor at saka nung ang tanong, magkaka-loveline na naman ba ang isang professor at saka isang residente? Kasi uso yun sa HP. Ba't gano'n? Sabi ko nga parang,
gagawin nila yung gano'n, parang medyo umay na. Kasi, gawin naman nila ngayon dun sa mga baguhan din talaga. Oo, parang mas gusto ko mag-focus na lang dun sa younger cast, yung hindi na sa kasi yun yung nawala, naalala mo, nung last na yun yung nawala sa atin, hindi naman sila nag-focus dun sa mga residente, syempre sa mga professor sila. Eto, mas makikita natin yung hirap talaga ng mga nasa resident, yung mga residente, yung pagpupuyat nila, yung pagre-review nila, hindi naman natin nakita sila songwa na nag-aaral. Yan yung pala expectation natin, ipakita nila yung talagang hardships, di ba, nung mga nag-aaral na students ayan na to. Nga, at saka yan din yung sinasabi ko dati, di ba? Naalala mo nung sa HP na, sana may ganun din pala sa HP dati, nung nakita natin sila Songwa, na nung mga days na resident, tapos di ba, wala din tayo, sila Jehak, hindi natin masyado nakita nag-aral. Nung nag-boards na, wala. Medyo nawala lang. So, sana dito mapakita para at least, mas na-feel natin. Pagka nanood ulit tayo, nang nire-watch, mas, oh my God, ganito pa yung pagdadaanan nila. First year pa lang, di ba? So, parang talagang may kwento silang sisimulan dito. So, sana ganon. Okay lang din may love story. Okay pa lang din na may love line. Pero mas ipakita din nila yung struggles. Diba? Struggles talaga ng mga taong to. Diba? Doon naman sila magaling. Kung pag sinabi natin Shinli, Diyos ko, wala nang dapat iano dyan. At saka ipakita nila yung motivation, bakit nag-med school yung mga cast. Oo, yan. Kung wala mas maganda, di ba? Kung may backstory din. Wala kasi yan sa HP. Hindi natin alam talaga ano motivation ni Ikchun. Nag-assume lang tayo na kasi kapatid niya na si Iksun merong sakit sa ganito. Oo, kaya siya siguro sa liver, di ba? Tama? So, kaya yun yung kinuha. Pero, ano yung motivation na song mo? Bakit nag-neuro? Eto, bakit sila nag-OB? Okay. May kanya-kanya silang reason. Okay, so yun ang aabangan natin. Aabangan natin talaga yan kasi talagang magpa-podcast ulit tayo pag nag-air na. Totoo. Next, OST. Ito, magaling din ang Shinli, ang team nila pagdating sa songs. May hati tayo dyan. Well, syempre, alam natin ng Hospital Playlist. Talagang may banda. So, in-expect na natin na, magko-cover sila ng mga songs noon, nung 90s. Kasi galing sila sa 90s talaga. Ano nito? Pero this time, hindi sila parang galing sa 90s mga bagong students to, na-assume natin na talagang from the present time. Diba? So, as tingin mo, yung sabi mo sa OST kasi parang gagamit pa ba sila ng mga old school na kanta? Kasi ganito, ang assumption ko siguro doon, parang, baka may masama sa album na mga yung second gen na song, second gen, kasi yung age range, pag nakita mo yung cast, nasa late 20s na rin. So, mga millennials yan. Mga parang ganon. So, ang alam natin pag ganyan, syempre, ano yung mga naabutan, mga ayun na yan, mga second gen, SNSD, mga ganon. So, may feeling ko may ganon, pero interesting din kasi, ang feeling ko naman, parang hindi sila magre-remake ng mga old na ayun kanta. Nga baka. Pero kung halimbawa, yung mga songs na hindi natin alam kung mag-appear siya sa flashback. Parang that year, may kantang sikat si Ayu. Di natin alam baka pwede i-play sa background. Yun nga Kasi ganun magsulat yung Shinli, parang nasanay tayo na ganun gumagamit sila ng totoong kanta na naririnig natin sa era na yon. So, yun, may ganun lang kami na parang cute siguro kung may ganun. Parang totoo yung feeling. And since medyo bata-bata pa siya, nasa late 20s, ganyan, mas makaka-relate yung mga millennials pag ganun yung mga kanta na ipa-flashback nila, if ever. Saka at the same time, nag-ano rin tayo na sana may original song. Ayan! Sana may mga bagong kanta. Ay, nag-Shopee pa, Sana dumating daw yung sana merong mga bagong kanta na pang K-drama din talaga. Natatak Wise Resident And Life. if ever, this will be the first time ba na magkakaroon ng Shinli ng original na song? Hindi cover? Kasi diba, sa Prison Playbook, may remakes din Pero hindi, may original song sa Prison Playbook. At saka hindi Shinli. Sa pagkakaalam ko, puro remake din Hindi Shinli ang Prison Playbook, diba? Well, part din sila ng creation Created din. Ng Shinli? Ni Liu Jung. Pero saka, puro remake lang. Oo. Walang original na song. Shin Wonho din yung Prison Playbook. Hindi, ibig ko sabihin na sa OST nila.
kaya iniisip ko lahat yung mga songs. Medyo hindi kasi ako attached sa songs ng Prison Playbook, pero sa pagkakaalam ko, yung mga songs doon, ay Walang bago. halos rin. Teka search ko yung... Oo, sige, go. Kasi iniisip ko, if new song talaga siya. May song kasi dito si anong pangalan ng kumanta ng Yawadong? Park Boram. Oo, Ayun. Park Boram. Pata mo, Park Boram, syempre. Park Boram, Prison Playbook. Tingnan mo. Hindi kasi, yun nga, if ever... Ay, parang may original din. Teka nga. Hindi naman ako masyado kasing familiar sa old K-pop pero parang orig to. Naku-correct us kung orig to or not kasi ayoko, nanaman na po ako mag-research. Pero kung gusto nyo, update na lang natin. Naman. Ayan. Ito, tong song na to. Ewan ko kung narinig mo na to. Hindi ko lang. Parang ba? Ako hindi ko sure kung old song to talaga. Ayan. Hindi ko May alam. mga ganitong song. Sige na, baka makapiright tayo. Oh my God. O, tignan mo, sinasabi ko na nga pa. Ayan po yung song. So yun, sana nga may ganun. Or pwedeng halo. Oo, pwedeng surprise halo. us na lang po kung Oo. anong... Kasi kung wala pa, sabi ko kung remake, first time na Shinli na magkakaroon ng original song. If ever, Sana. Diba? Meron pa ba akong gustong anuhin na OST? Alam mo, ang dami naman kasing talented na musicians sa Korea na kahit may mga indie artists din na minsan ginagamit nila na OST singers. So, as long as babagay dun sa kwento ng mga characters natin at dun sa buong theme ng show. Naku, alam mo, gandang-ganda pa rin ako hanggang ngayon sa ng Urban Sakapa, di ba? Yung Beautiful My Love. At tumatak din yun sa isang scene sa delivery room, di ba? Sa HP. So, pero huwag naman nila gamitin. Ay, huwag nang gayahin. Mag-original talaga sila this time or kung magre-remake man, sana magandang song na naman, diba? So, ayun, excited lang tayo sa OST. Meron pa ba tayo ibang expectations? Wala pa masyadong news so parang iniintay pa tayo. Nagulat nga ako nung nakita mo yung update na ng October 22, nag-start na, wala pa additional cast, no? Yan ang sabi, 5. Di ba pa lang, di ba? Oh my God. So, yun, abangan natin kung may updates na susunod. Tapos next year na uli, pag nagkaroon na ng teaser or pag may pilot na, syempre, magdadadaldal na naman kami dito para mag-react tungkol sa spin-off na to. So, meron pa ba tayong pag-uusapan tungkol dito? Or, yun na muna for now, Jangga, tayo kakain yun muna. Tuloy na natin pagkain natin. Kakain na po muna kami ulit. At magpa-podcast ulit kami. Kasi may next podcast ulit kami. Alam mo, dami namin gustong pag-usapan. Pero, sa next podcast na yun, kasi may iba kaming K-drama na kinakabaliwan na naman. Oh my God. So, until next time, mag-uusapan natin ulit ng HP spin-off kapag may teaser or trailer na or may bagong, may episodes na pag din-wrap na talaga. So, pag-chichikahan po natin. Pero malay mo, hindi pala tayo makapag-ano agad sa dulo pa ng... Abangan po muna namin yung kasi minsan ganun ang hirap din kasi talaga, diba? Malay nyo. So, abangan nyo na lang po. Well, ayun, nag-enjoy naman kami kasi nalabas namin yung mga gusto namin sabihin tungkol sa parating na spin-off na to. So, next time na lang ulit, guys. Before mo pala, Shinli, sana after nito, season 3 naman. Ayan, oo. Ang dami talagang nagabang ng totoong season 3. Totoo. Hindi spin-off. Totoong season 3 na. Sana lang to. Sana, pang lang. Uy, hindi mo masabi paano kung maganda yung mga fans dito sa spin-off na to. Hindi magtutuloy-tuloy na ibang department naman. So, nako. Oh my God. Pag nag-season 3 na sila, 50 plus na sila doon. Walang yan. Pang seniors na po ito ng, squad nila Ikjun. So, yun, abangan tapos, pinagsabay no? May spin-off pa ba? Isa rin abangan natin kung sa Netflix pa ba ito mapupunta. Ay, diba? Siyempre, kasi ang promos pag Netflix, alam naman natin, laging the best. So, ayun. So, until next time, next year, siguro, pag-usapan natin. Sa lang na to? Sa topic na lang na to. Ayun. So, yun. Thank you for listening. Ako po si Midoa Parasol. This is Changdi. At ito ang Madrangang Podcast. Bye! Bye!